ba po? Kaya ka nga nag-aral no? Gusto mo magkaroon ng marami kang pangarap, marami kang gustong gawin. Kaso ang tanong, ano kung bukas, binomba na tayo? Gera na. Ano kayang gagawin natin? Naku, sayang. Gagraduate pa naman ako, wala pa ako, hindi ko pa nalala. Paano kung bukas na kung saan, hindi natin alam kung anong mangyayari? Bansa ko bang Pilipinas? Saan ka itatakbo? Lalo ngayon po, ang Iran at ang Amerika na naman ay nagkakainitan. Hindi natin kayang kontrolin kung anong mangyayari sa bukas. Mamuhay tayo. One at a time, day by day. Sabi nga ng Panginoon, huwag niyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Yan ang bagay na kung saan hindi natin inaalis yung worries natin ngayon. Lahat tayo, nakikita ko po sa inyo, lahat kayo ng problema para sa bukas. Lahat kayo, maski ako po, namumroblema ko kung ano ang magiging kahihinatnan ko balang araw. Meron po akong mga ilang talata at mensahe na kung saan ay magpapatatag ng inyong pananampalataya na kung saan na hindi kayo dapat mamroblema sa hinaharap. Ang Pilipos 4:6 po, na kung saan dito ay pinapakita na sa halip na mag-alala, kailangan lang natin manalangin, ibibigay ng Diyos ang kanyang kapayapaan, nag-iingat sa ating puso at isipan. Ang Mateo naman po, na kung saan ay ang kabuuan nito, ay inaanyayahan ni Jesus ang lahat ng napapagod at nabibigatang lumapit sa Kanya upang makatagpo ng tunay na kapahingahan. Kapag kayo po ay nakakaramdam, cast your burden. Sa awit naman, ilagak ang inyong mga pasanin sa Panginoon at Siya ang magpapalakas at mag-aalalay sa iyo. Gayon din sa 1, binibigay ni Jesus ang kapayapaan hindi kayang ibigay ng sanglibutan. At sa Isaias dito sinasabi po, ang Diyos ay nagbibigay ng ganap na kapayapaan sa mga taong ang isipan ay nananatiling nakatuon at nagtitiwala sa Kanya. Yan po ang kadalasan na kung saan ay magbibigay ng kapayapaan sa atin para ang ating mga alalahanin sa buhay ay maibsan, hindi man totally mawala, bagkus ay mabawasan. Kaya po, sa ngayon, lagi po natin tatandaan na hindi dinais ng Diyos na kung saan ay tayo lang ang magdala ng ating mga alalahanin sa buhay. Kung ano yung mangyayari. Lagi natin iisipin, nandyan ang pangako ng Diyos at tutuparin niya kung isusuko natin sa Kanya ang lahat ng bigat ng ating alalahanin. Siya lang ang maaaring makatulong sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pagtitiwala at pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Huwag nating hayaan na kung saan ay kontrolin ang isipan natin ng pag-aalala sa buhay. Kapag sinuko natin ito sa ating Panginoon, ang Diyos na ang bahalang gumawa. Siya na ang bahalang magtutulong. Alam niyo, ang pag-aalala ay napakabigat sa puso. Ngunit ang pananampalataya ay nagpapagaan ng pasa. Para po sa panghuli, nais kong ibahagi ang isang pinagbasihan ko na bilang isang tao na may mataas na pananampalataya sa Panginoon, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit. Asahan po ninyo kung ano man ang mga pangako
ng kapayapaan, kaayusan, biyaya ay manggagaling sa Panginoon kung tayo ay may tiwala at pananampalataya. Suko natin sa Kanya ang anumang mga suliranin natin. Yung pong 4 na binigay ko sa inyong alalahanin, mawawala po na. Gagaang ang bigat na dinadala natin, makalalakad tayo ng maayos sa mundo. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa tulong aral na binahagi sa atin ng mga kapatid. At tayo po dito na sa pinakasentro ng ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inasaro. Tayo po muna imawit ng sangawitin sa page 296. Page 296. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me, eat the living bread. 'Tis my body that was broken in your stead. For as long as you eat it, you show my death to the world until I come again. Let us eat of the bread in communion with Him, having fellowship in His suffering. I discern now His body that was broken